lahat tayo ay may pamilya. Sabi nga sa 'di ba, sa mga pag-aaral natin, family is the maliban sa first ministry, a basic unit society. 'Di ba? So, kung titingnan natin, sabi nila, family is a basic. Pero sa mata ng ating Diyos, family is our first ministry. No, kung titingnan po natin, nasa slide po yan, marami dito ang sinasabi na yung family po natin is our first ministry. But in reality, there are a lot of families that are broken. Bakit sinasabi ni Lord na a family is a first ministry, pero bakit ang daming mga pamilyang wasak? Ang daming mga pamilya na hindi nagkakasundo. Ang daming mga magulang at anak na hindi okay yung relationship. Makikita natin may mga silent treatment sa bahay. Yung tipong mga parang borders na lang kayo, yung tipong pagdating nyo sa bahay, kakain na lang, pagkalis ng pagkakain, tulog, ganun ulit. Magtatrabaho, hanggang sa hindi naman talaga nag-uusap. May mga anak na malayo sa magulang, may mag-asawa na parang roommates na lang. Ganito po ba tayo ngayon? Ako, nasasaksihan ko to. Siguro, no, nung bata pa kami, pero alam ko, di ko alam ngayon, yung tipong dalawa na lang sina mother, tsaka si Tatay Chris sa bahay, no? Dalawa yung kwarto doon, tig-isa pa sila. Ayan, no? So, may mga instances na gano'n. Pero mga kapatid, no, kadalasan, may mga pamilyang kahit na maayos, maganda, kilala, but still, they are broken family. Hindi maayos. Magulo yung pamilya. Pero mga kapatid, sa First Chronicles, no, sa unang Korinto po, pinapakita dito, no, medyo mahaba po siya sa First Chronicles chapter 16, verse 8 to 36, no? Kung babasahin ko po ito, medyo kukulangin na po ako sa oras, pero may mga ilang talata na lang po akong babanggitin dito. Sabi niya dito, pero to give you a background po, bibigyan ko na lang po kayong background patungkol dito, na kung saan, ano po ba yung sinasabi ng Diyos patungkol sa pamilya? Why do we need, no, bakit kailangan natin sa puso o sa isip natin that family is our first ministry? No? Hindi siya yung panghuli, kundi siya yung first ministry. Kaya nga kung titignan po natin, sa aklat po ng First Chronicles, no, sabi niya, sa verse 8, ito po yung summary na lang, o to give you a background po, no, sa First Chronicles, kung titignan po natin, ito po yung pinapakita dito, no, yung Ark of the Covenant ay, ito po yung sinasabi po dito, yung pagbabalik ng Ark of the Covenant. No, ito yung kaban ng tipan. No, kung saan, pinapakita dito, kung nasaan yung banal na yung Ark of the Covenant, nandoon yung presence ni Yahweh. So, nalik po ng mga Israelita, no, sa Jerusalem, no, yung Ark of the Covenant, no, kasama po dito si David, na nung pagbalik po ng Ark of the Covenant, nag-lead siya ng worship, no, nandun yung pagpapasalamat na sa ating Diyos. Inutusan niya ang buong Israel na alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Kasi bakit? Ibig sabihin, nandun na ulit yung presensya ng ating Diyos. Kaya nga sabi niya, kung titignan po natin ang pagbabalik po ng Ark of the Covenant, it's not just a personal moment na dapat i-celebrate. Maging tayo mga kapatid, kapag nandun yung presence ni Lord, no, hindi lamang ito personal moment, kundi isa itong celebration na kung saan magpasalamat ka dahil kasama mo ang ating Diyos. No, kung titingnan po natin,
kung ang pagbabalik ng Ark of the Covenant, yun din po ang pagbabalik ng presence ng ating Diyos. At ganun din po ang gusto sabihin ng ating Diyos sa atin. May mga pagkakataon sa buhay po natin na wala yung presence ni Lord, nawala tayo sa presence ni Lord. Kasi kapag nawawala sa presence ni Lord, kung ano-ano na yung mga pinagagawa ng mga naiiwang kunwari galing siya sa Jerusalem, tapos dinala naman siya sa ibang lungsod. No, yung mga taga-Jerusalem, kumbaga, kapag sabi nga sa kasabihan, pag wala yung pusa, naglalaro ang daga. So parang, ganun yung nangyayari. Kapag wala si Yahweh, wala yung Ark of the Covenant, kung ano-ano na yung mga pinaggawa ng naiwan o nabisita ng Ark of the Covenant. Kasi yung the Ark of the Covenant, it signifies or symbolize the presence of God. No, so pinapakita po dito, mga kapatid, na sa verse 11 ng 1 Corinthians, sabi niya dito, lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya'y hingin sa tuwinay, parangalan siya at sambahin. Verse 12, sabi niya, inyong alalahanin ang kanyang kamangha-manghan niyang gawa, ang matuwid na paghatos sa gawang kahanga-hanga. So jump na lang po ako, mga kapatid, sa verse 40, sabi niya, si Yahweh ang ating Diyos, nasa buong mundo ang kanyang mga utos, tipan niya'y walang hanggan, hindi niya lilimutin, kahit libong salin lahi. No? Ano man yung henerasyon, all the generations, no? Kasama po dyan, pati yung pamilya po natin, ito ay kanyang tutuparin. Sabi niya, hindi niya kinakalimutan ang kanyang kasunduan o yung mga pangako. No? Katulad ng inawit natin kanina sa libo-libong henerasyon. Verse 16, tingnan natin, ang kasunduang ito ay ginawa niya kay Abraham at ipinangako niya kay Isaac. Ipinagpatuloy niya ang kasunduang ito kay Jacob at magpapatuloy ito kailanman. Next verse, sabi niya, sinabi niya sa bawat isa sa kanila, ibibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan, no, ipapamana ko ito sa inyo at sa inyong mga angkan. So ibig sabihin, mga kapatid, yung pamilya ay dapat makita natin bilang isang pagpapala. Kung ano yung pinaranas na pangako ng ating Diyos kina Abraham, no, kina Jacob, kina Isaac, mga kapatid, kasama ito maging sa kanyang mga salinlahi at ang kanyang mga angkan, mga pamilya. Kaya nga, mga kapatid, may mga pagkakataon man sa buhay po natin na minsan akala mo napaka-perfecto ng pamilya mo pero wala pala si Kristo sa iyong family. Mga kapatid, ibalik po natin yung Ark of the Covenant. Ibalik po natin, mga kapatid, yung presence ng ating Diyos sa ating pamilya. Bago po tayo magpatuloy, pwede po ba tayong yumukot manalangin? Hallelujah. Muli, Panginoon, salamat sa iyong mga salitang aming napapakinggan, aming nababasa, Panginoon. Ano man yung nais niyong ituro sa amin, Ama, turuan niyo po kami, Panginoon, na sa ganon, Lord, sumalamin, Panginoon, ang iyong mga salita sa buhay ng bawat isa. Aalis kami dito na alam po namin may natutunan po kami dahil ito'y para sa amin. Dahil ito'y turo ninyo mula, O God, sa inyo, O God. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ito, Panginoon, na privilege to share your word, to speak, O God, the gospel, Panginoon, sa umagang ito. Naniniwala ako, Ama, ang banal na Espiritu mo ang siyang sasama sa bawat isa. Samahan mo ako, ang tagumpay mo, Panginoon, Lord, ang siyang iparanas mo sa amin. In Jesus' name, Amen and Amen. Sige, palakpan po natin si Lord. Hallelujah. Ang mensahe po natin, mga kapatid, no, patungkol po ito sa pamilya. Dahil napakahalaga, mga kapatid, ang daming mga pwedeng gawin ng kalaban. Isa sa mga pwedeng tirahin ng kalaban, yung sirain ang iyong pamilya. Because bakit? Family is our first ministry. Pero ang daming mga broken families. Maging yung mga Kristiyano, tayo, mga lingkod natin, no, yung mga kasama natin lingkod sa Diyos, mga pamilya po, no, kung titingnan po natin, may mga magulo, hindi maayos, hindi nagkakasundo-sundo. Sabi nga, di ba, paano mo masasabi na kasama mo ang ating Diyos, pero yung pamilya mo ay napakagulo? Lagi po natin siya sa atin, lagi po natin i-check,
yung presence pa ba ni Lord ay nasa pamilya pa po ba natin? Mga kapatid, katulad ng mga nangyayari no, sa mga unang panahon, sa mga lumang tipan, kapag yung Ark of the Covenant, it symbolizes the presence of God. Yung presence po ng ating Panginoon. Kapag nandun yung presence ni Lord, kailangan mong magpasalamat. Kailangan mong i-celebrate ito. So, katulad ng pinapakita dito, nung pagdating po, no, kasama si David, ang kanyang mga angkan, ay nag-celebrate po sila. Nag-worship po sila, no, nagsalo-salo po sila. Nagkaroon sila ng halos magpista dahil ganun yung pasasalamat nila dahil nanumbalik yung presence ng ating Diyos sa Jerusalem. Tayo mga kapatid, ganun po ba tayo kasaya kapag ramdam natin yung presence ni Yahweh, ng ating Diyos sa buhay po natin? Yung pamilya po natin, mga kapatid, yung pamilya po ba natin ay nandun yung presence ni Lord sa bahay po natin? O baka yung presence lang ni Lord ay nasa iyo lang, pero wala sa iyong sambahayan? Mga kapatid, yung ituturo ko po sa umagang ito, the family is on God's heart. So kailangan makita dito na yung pamilya ay nasa puso ng ating Diyos. Huwag mo sasabihin na hindi ka na mahal ng Diyos o pinapabayaan ka ng Diyos o pinagmamalupitan ka ng ating Diyos dahil napakagulo ng iyong pamilya. May gustong ituro ang ating Diyos sa atin. Mga magulang, mga anak, bawat isa sa atin mga kapatid, lahat tayo may pamilya. At yung mensang ito ay para sa ating lahat. The family is on God's heart. Pinapakita dito, no, that the family is important to God. Napaka-importante, no, ng pamilya sa ating Diyos. Kasi pinapakita, di ba, kay Abraham, no, kay Isaac, kay Jacob, kung ano yung pangako niya kay Abraham, binaba niya ito kay Isaac. Kung ano yung pangako ng ating Diyos, no, kay Abraham, kay Isaac, binaba ito kay Jacob, maging sa alinlahi, maging sa kanyang mga angkan. Kasi bakit? Napakahalaga sa ating Diyos yung pamilya. Family is important to God. His desire is to save the whole families. No, kung titignan po natin yung verse, sa verse sa Genesis 12 verse 3, kung titignan po natin kung paano po pinagpala no si Abraham at paano natin makikita kung paano kaimportante no yung pamilya kay Yahweh. Sabi niya dito, pagpapalain ko ang magagandang loob, ang magmamagandang loob, pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo sa pamamagitan ko, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo kasama, mga kapatid, ang iyong pamilya. Kung titignan po natin, sa First Chronicles, pinapakita dito na pati ang inyong mga angkan sa verse 18, ang lupain ng Kanaan, no, yung promised land, sa iyo nakalaan. So, ibig sabihin, yung pangako na ibibigay sa iyo ng ating Diyos, hindi lamang para sa iyo. Sinabi niya sa bawat isa sa kanila, tunggal-tunggal, metong-metong, bawat metong karela. Sinabi ito, sabi niya, ibibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan, ipapamana ko ito sa inyo at sa inyong mga angkan. Yun po mga kapatid, kung bakit sinasabi na dito na God desires to bless families. Nasa puso ng Diyos na pagpalain ang pamilya. Hindi lamang kay Abraham, kundi sa bawat pamilya po natin. The family is on God's heart because family is important to God. The desire of God is to bless our family. God's desire is to bless families. Family po natin, yung pamilya po natin. Huwag mong titignan na napaka-bless naman tong pamilyang ito. No! Sa ating Diyos, yung pagpapalang dapat makita po natin, huwag tayo mainggit sa pagpapala ng ibang pamilya. Kasi bakit? Pareho lamang ang pagpapala na ginagawa ng ating Diyos. Iba-iba nga lang kung paano natin ito titignan. Pero
pinagpapala ka ng ating Diyos. Di ka ba makakapagpasalamat kasi may bahay ka, may inuuwian ka, pero dahil hindi ka nakukontento, ang dami mong mga, sabi nga, ang dami mong hanash sa mga ibang pamilya. Ang dami mong kinahihinggitan sa mga ibang pamilya. Kasi bakit? Akala mo yung pagpapala ay yung material lang. Nami-miss out po natin na may mga pamilyang masagana nga, iba-iba yung mga kontratang tinatanggap, pero ngayon, magulo. Hindi nila mabantayan ang kanilang mga anak kasi nakakulong sila. Familiar po ba kayo sa tinutukoy ko? Magulo sila kasi may mga death threat. Naengganyo ka, no? Kung paano pinapakita kaganda yung bahay nila sa mga social media, sa mga vlogs, no? Nakikita mo na, wow, ang daming mga sasakyan. Yung sasakyan may payong. Milyon, bilyon yung halaga. Pero ang totoo, wala naman si Kristo. Wala naman yung presence ni Lord. Kaya mga kapatid, huwag mong kainggitan yung mga bagay na alam mo naman binibigay ng Diyos sa'yo. Hindi mo lang ito nakikita. Kasi bakit? Masyado ka nakatuon sa ibang mga pamilya. Hello? Mga kapatid, sa buhay po natin, minsan mapapatanong ka, ano ba yung plano ng Diyos sa buhay ko? Ano ba yung gusto sabihin ng ating Diyos? Kung bakit sinasabi ang pamilya ay napaka-importante sa Diyos, pero bakit ang gulo ng pamilya ko? Bakit di naman kami magkasundong magkakapatid, mga magulang ko, di naman kami nagkakausap, no? God blessed Abraham, God blessed Noah, God blessed Isaac, God blessed, no, yung pamilya po ni Jacob. Ang daming mga pamilyang pinagpala ng ating Diyos. Iba-iba man, pero nagpasalamat po sila. Iba-iba man, pero pinatunayan ng ating Diyos ang pangako niya sa bawat pamilya. Naniniwala tayo that God is not the same yesterday, today, and tomorrow. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung anong ginawa niyang pagpapala sa mga ibang pamilya, kaya niyang gawin ito sa mga pamilya po natin. Katulad ng pagpapalang ginawa niya kay Abraham, ito yung natanggap niya ni Abraham, sabi niya sa Genesis 28 verse 14, also your descendant shall be as the dust of the earth. Tingnan po natin, kasi ganun kadami yung pagpapalang ibibigay niya kay Abraham. No, sa Genesis 28 verse 14, medyo maliit nga lang, sabi niya, ang lahi mo ay magiging kasindami ng alikabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa. Sa pamamagitan mo at ang mga lahi mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. No? Sa pamamagitan mo at ang mga lahi mo. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag pinagpala ka ng ating Diyos, damay pati pamilya mo. Kaya lang ang tanong dito, kasi dito, na-share mo ba? Naisasampamuhay mo ba? Yung blessings yung blessings po sa pamilya po ni Abraham, no, kasama dito yung spiritual, yung emotional, no, yung emotion and even yung physical. Mga kapatid, pinapakita dito na hindi lamang material yung dapat po natin makita sa pagpapala. Makita mo na, oo, medyo mahirap nga yung buhay mo ngayon, pero physically, malakas naman yung pamilya mo, yung mga magulang mo. Yung iba, masagana nga, ang dami-daming mga sakyan, hindi naman malaya. Yung iba, di ba, ang daming mga sakit karamdaman na kanilang nararamdaman. Pero yung pamilya mo, malakas, buhay, malusog. Kaya nga minsan
minsan yung maniwala kitang kahit alala nga pa nga. Pero akit mo lang yung ng karagol katawan. Eh? So, pagpabala yun. Kasi bakit? May nakakain ka kasama yung pamilya mo. Mga kapatid, ganun din po kay Noah. No? Kung pinapakita dito, sabi niya sa Genesis 6:18, sabi niya, "But I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark. Your sons, your wife, your sons, and your sons' wives, maging yung mga biyanan mo, maging yung mga asawa darang kaya kang anak. Pagpapalain ko kapag kasama mo sila." Sabi niya, "Pero gumawa ako ng kasunduan sa iyo, papasok ka sa barko kasama ang asawa at ng mga anak mo, pati ang asawa nila." So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lamang pang-individual yung pagpapala ng ating Diyos. No? If God's presence is in you, damay pati yung pamilya mo. Maging sa Genesis 7 verse 1, sabi niya, "Then the Lord to Noah, come into the ark." Halika, pumunta ka sa barko, sabi niya ganyan. "And your household." So, iniimbitahan tayo. Maging yung pamilya po natin, God is inviting our families. No, yung mga pamilya po natin. Sinabi ng Panginoon kay Noah, "Pumasok ka sa barko kasama ng iyong buong pamilya mo, sapagkat sa lahat ng tao sa panahon ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid." So mga kapatid, tayo, dahil nandun yung sinasapamuhay natin yung kalooban ng ating Diyos, ginagawa natin yung will ni Lord, mga kapatid, iniimbitahan tayo ng ating Diyos kasama ang pamilya po natin. Nandun yung covenant ng Lord ni Yahweh kay Noah. Kaya nga, mga kapatid, kung babasahin po natin yung aklat po ng Genesis hanggang sa yung kwento po ni Noah, the Noah's Ark, sa Genesis 9 verse 1, pinapakita dito na hindi lamang material o pagliligtas ang pinangako ng Diyos kay Noah. Pinakita din dito, sabi niya, binabasbasan ng Diyos si Noe at ang mga anak niya at sinabi, "Magkakaroon kayo ng mga anak para dumami at kakalat kayo sa buong mundo." So, kasama po yan mga kapatid sa pagpapala. May mga anak o may mga pamilya, may mga kapatid na hindi magkaanak-anak. Mga kapatid, hindi natin alam kung ano yung tunay na purpose ni Lord, pero may mga pagpapala po siyang pinapakita sa atin. Ano man yung aspeto o areas ng buhay po natin. Pero ang pinaka-punto po dito, pinagpapala ng ating Diyos yung bawat pamilya. Kaya lang nami-miss out po natin kasi masyado tayong nakatuon sa pamilya ng iba. Hindi mo napapansin o hindi mo na totally na-experience yung presence ni Lord kasi bakit? Mas nakikita mo yung pagpapala ng iba, ng kapitbahay mo, ng napapanood mo. Mga kapatid, ang tanong dito, bilang ikaw na matuwid, bilang isang Kristiyano, sino ang gusto mong isama sa arko? Sino ang gusto mong isama sa barko? Sabi niya dito, pinapakita dito, katulad ni Noah, isama mo ang iyong asawa, isama mo ang iyong mga anak, isama mo pati yung mga asawa ng iyong mga anak. Those you want to see in the ark, sino yun? Yung sarili mo, yung anak mo, yung asawa mo, yung mga relatives mo. Yung blessing kay Noah ay hindi material, kundi fruitfulness. Yung pagpapahayo nila para magdumami po sila. Yung multiplication. Ano yung requirements na sinasabi po ni Yahweh dito? Maging makatarungan ka. Mamuhay ka ng may katuwiran. At ipakita mo, yung kabutihan na ginagawa sa iyo ng ating Diyos. At sikapin po natin gawin ang mabuti. Makikita mo ang tunay na puso ng isang Kristiyano kapag yung pamilya niya nasa isip niya,
paano rin sila maliligtas ng Diyos. Yes, you are saved. Oo, ligtas ka dahil tinanggap mo si Kristo. But the question is, yung pamilya mo kaya, ligtas din sila? Hello? Ito yung tanong. Yes, tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo, bilang Panginoon mo, bilang Diyos mo. Ikaw yon. Pero ang tanong, pag ba kinuha ka ni Lord, kapag ba dumating na yung rapture, kasama mo ba ang pamilya mo? Matitiis kaya natin na ikaw ligtas ka, nag-e-enjoy ka sa kaharian ng langit, pero yung mga pamilya mo, naiwan. Hindi mo kasama. Nasa dagat-dagatang apoy. Napakasakit. Pero tayo ngayon, mga kapatid, sabi dito, Pastor, bakit? Pwede mangyari yun. Pwede. Kapag hindi mo pinapasok yung presence ni Lord sa iyong bahay, sa iyong pamilya. Kaya nga napakahalaga, mga kapatid, na gawin po natin kung ano yung nararapat. Ano yung nararapat? Yung bahaginan mo ng salita ng Diyos, yung pamilya mo. Ang ano nga dito, yung mga ibang tao nga, nakakapag-disciple ka, pero yung pamilya mo, hindi mo malapitan. Nakakapag-share ka ng testimony sa mga ibang tao, pero sa pamilya mo, hindi mo sila makausap. Ito yung tanong kasi natin ngayon, mga kapatid. Ang daming mga sumusunod sa kalooban ng ating Diyos na makikita sa church, pero sa bahay, hindi naman nila ito makita. Kaya nga pag tinanong mo sila, tara, sama ka sa church. Ay, patugot ka. Lipinggan niya, mo ayos. Tugi ko pa kaya ka. So paano natin may babahagi yung salita ng Diyos kung sa atin mismo ay hindi makita ng pamilya po natin? Family is our first ministry. Hindi yung pamilya ng iba. Hindi yung mga kaibigan mo. Your family is your first ministry. Sabihin po natin, first ministry. Kapag sinabing first, sino ang una? Yung pamilya kasi siya nga yung first. Hindi yung pamilya ng kapitbahay mo. Hindi yung pamilya ng kaibigan mo. Ang lakas ng loob mo magbahagi ng salita ng Diyos sa mga kapitbahay mo, no, sa mga kaibigan mo, pero yung salita ng Diyos hindi mo mabahagi sa pamilya mo. Church, gawin po natin kung ano yung nararapat. Ang daming mabait sa church, pero napaka-harsh naman pag uwi sa bahay. Yung tipong, nandito ka, no, talagang, hello po, Pastor, opo, nagawa ko na po yung pinapagawa po ninyo. No? Ay, ayun po, naiayos ko na po. Ay, opo, okay na po, Pastor. Pero pag Nak, pwede bang mapunan na mo! At daming kong ginagawa, ang daming pinapagawa ni Pastor, kasalanan pa ni Pastor. Kung gaano ka kalumanay sa church, ganun ka naman kaleyon sa bahay. Hello? Talagang sa church, nakaupo talagang. Pero pag nagsalita, ay! Ganun po ba tayo, mga kapatid? Dapat hindi. Our family is our first ministry. It's not your first enemy. Magkaiba po yun. Buti pa sa church, sinuturing mo pamilya, pero yung pamilya mo sa bahay. Hello? Our family is our first ministry kasi importante ito sa Diyos. Kasi pangalawa, sabi niya, God cares your family's future.
Gusto na din ng ating Diyos. Katulad po ni Noah, mga kapatid, lahat tayo may mga panalangin din. May mga gusto tayo, may mga yung mga we all have no mga covenant po natin kay Lord, no, na pagpalain ang yung pamilya po natin. Mga kapatid, nami-miss out po natin minsan sa kakamadali po natin. Binibigay po natin yung talagang effort, no, nagpapaka ano ka? Anong ba tawag doon? Yung opposite ng black sheep? Breadwinner, no? Nagpapaka-breadwinner ka para lang magawa mo yung mga gustong mangyari mo gusto mangyari sa pamilya mo. Pero nakakalimutan po natin, mga kapatid, when we say our family is our first ministry, hindi dapat nawawala yung will ng Diyos. Pinagpapala na tayo ng ating Diyos. Kaya lang, hindi lang tayo nakukontento sa kung anong meron po tayo. Kaya nga, kapag dumating yung panahon na nagpapaka-breadwinner ka, napagod ka, no, nagsawa ka, no, wala nang natira sa'yo, naubos ka, yun, pamilyang pinagtatrabuhan mo, the reason why you are working, bandang huli, sila pa yung naging kaalitan mo. Kasi ang daming mga demand sa'yo. Tapos ikaw, dahil wala ka na maibigay, sumama na rin ang loob mo sa'yo. Ang dami mo ng mga pinagsasabi sa kanila. Ang dami na rin mga sinasabi sa'yo. Nasira yung pamilya. Nakakalimutan po natin, mga kapatid, na makontento sa ginagawa ng ating Diyos. Napakahalaga sa Diyos yung pamilya. Nami-miss out lang po natin yung blessing. Kasi bakit hindi tayo nakukontento? Kasi bakit? Ang dami natin sinasalamin na, oy, yung pamilya ganito, gusto ko maging ganito rin yung pamilya ko. Yung napapanood ko, ganito yung ginawa niya, ganito na rin yung gawin ko. Totoo po yan, mga kapatid. Wala naman masama na ma-encourage ka sa mga pamilya ng iba, sa napapanood po natin, sa mga nakikita po natin. Kaya lang, mga kapatid, nami-miss out po natin, no, yung tunay na pagpapala. Ang tanong, yung pamilyang bang yun, maayos ang relasyon nila? Yung pamilyang bang yun, tama pa ba ang ginagawa nila? Pero ikaw, naglilingkod kay Lord, 20 years ka ng Kristiyano, pero ni aircon man lang wala kayo? Masasabi mong, paano ako pinagpapala ng ating Diyos? Eh sila, refrigeration type pa, yung bahay nila. Pero kami, 20 years na ako naglilingkod kay Lord, ni aircon man lang, hindi ko na-experience sa bahay ko. Ni malambot na kama, hindi ko man lang na-experience. Paano mo masasabi, Pastor, na pinagpapala ako ng Diyos? Paano po ba natin masasabi? Sabi mo, Pastor, God cares your family. Pero bakit 20 years na ako naglilingkod? Ganito pa rin yung pamilya ko. Hindi makaaon-ahon. Ahon-ahon. Kapampangan. Sa hirap. Pero itong mga to, hindi naman Kristiyano. Napakaganda ng bahay. Ang tanong, mga kapatid, payapa ba sila? Ang tanong, nakakatulog ba sila ng mahimbing? Ang tanong, nandun ba si Kristo sa pamilya po nila? Yung po lagi po natin tanongin, mga kapatid. Katulad ng pagpapala kay Jacob, no? Pinakita dito sa Genesis 28 verse 14, nakita ni Jacob, no, yung provision, yung paglawak, yung growth, maging yung seguridad sa pamilya po niya. Ang mga lahi mo ay magiging kasindami ng alikabok sa lupa. Mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa. Sa pamamagitan mo at ang mga lahi mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. So yung pamilya po ni Jacob, hindi lamang sa pamilya po niya ito naranasan, yung pagpapala na naranasan ni Jacob kasama yung pamilya. Hindi lamang, maging yung mga tao, yung mga salinlay na naipasa po nila. Naging pagpapala po, mga kapatid. Maging ganun din po tayo, maging ganun po tayo, katulad po ni Jacob, mga kapatid. Yung pamilya po natin, tayo mismo magiging pagpapala din po. Kaya ngayon panalangin po natin na sa bawat nakakasalamuhan natin, magiging pagpapala po tayo.
hindi tayo magiging katitusuran. Kristiyano ka, pamilya mo, naglilingkod kay Lord, naglilingkod ka sa church, pero sa bahay mo, ikaw yung pinagmumulan ng away. Ikaw yung pinagmumulan ng mga fake news. Ikaw yung pinagmumulan ng mga conflicts. Pero naglilingkod kayo kay Lord niyan. Paano magiging pagpapala ang iyong pamilya kung hindi natin ito ina-apply sa mismong sambahayanan po natin? Church, sa pamilya, makikita po natin, huwag natin kainggitan yung mga iba-ibang pamilya. Maging makontento tayo kasi bakit sa pamilya, minsan makita po natin, may pera pero wala namang peace. May pera pero wala namang kapayapaan. May bahay nga pero wala namang magandang relasyon. Napakaganda ng bahay mo. Napakalawak, napakadaming kwarto. Pero hindi mo naman kasundo yung kapatid mo. Hindi mo naman nakakausap yung magulang mo kasi busy magpakayaman. At yung mga bagay na yan, may magiging bunga po yan. Hindi pa rin buo, pero gusto ng ating Diyos, God wants a complete blessing. Gusto ng ating Diyos yung buo, hindi lamang pagpapala, kundi, mga kapatid, maging sa relasyon mo. Paano po ba natin mabibigyan? Here are some steps, no, para maging successful po ang pamilya po natin. Some steps para maging matagumpay po ang pamilya po natin. This is for us. This para sa atin po ito. Sabi niya dito, spend quality time with your family. May oras ka pa ba sa pamilya mo? Ito yung tanong. Walang masama sa pagtatrabaho, pero mga kapatid, kung binubuhos mo lahat ng oras mo sa pagtatrabaho, wala ka ng panahon sa pamilya mo, hindi mo na ibabalance. No? Hindi mo na babalance yung pagiging isang magulang mo, pagiging anak mo, pagiging tatay o nanay mo. Spend quality time with your family. Kapag quality, kailangan may quality. No, yung may panahon kayo, may oras kayo, may family time kayo. Matuto po tayo na mag-spend ng quality time sa bawat isa, no, sa bawat isa. Alisin po natin yung favoritism, alisin po natin yung mga dahil ito mabait, siya na lang yung ititreat mo. Ito hindi. Iiwan mo na lang siya. Alisin po natin yun, mga kapatid. Sabi niya, spend quality time. No, ibigay po natin yung oras natin para makausap mo yung anak mo. Yung sinasabi dito, minsan may gustong i-share yung anak mo, no? No, papa, alam mo may na-experience ako sa church, sa school. Dali nga, may ginagawa ako. Mamaya na, kalmama mo na lang. So, may impact po yun, mga kapatid, sa anak. Ibig sabihin, akala niya, walang taong nakakarinig sa kanya. Walang taong gustong kumausap po sa kanya. Pero tatay niya yung kinakausap niya. Pero nanay niya yung kinakausap niya. Pero dahil hindi mo pinapansin, masyado kang busy sa mga ginagawa mo, walang quality time sa mga family mo. Church, ang nagiging bunga, nagiging malayo yung anak mo sa'yo. Kaya nga nagiging malayo yung magulang at ang anak. Spend quality time. Hindi lamang sa mga anak, maging sa asawa po natin. Kaya siguro malayo ang loob ng asawa mo kasi wala ka ng oras sa kanya. Pastor, kasi naghahanap ako ng trabaho. Pastor, kasi binibigay ko yung mga gusto niya para may pang makeup, may pang kilay, may pang OOTD, may ganyan. Di ba? Pero walang quality time. Kahapon kami, sinara namin yung store kasi ang message is about family. Bilang first time dad, first time mom, singit ko na lang po, sa Sabado po, nakita-kita po tayo sa, lahat po invited mo, no? While I'm preparing this message, sabi ko, ang dami kong gustong gawin sa pamilya ko, kay Caleb, kay Pastor Ano, pero hindi ko magawa kasi kulang yung pagdating sa financial. Pero while I'm preparing this message, sabi ko, wala naman sinabi si Lord para mag-quality time ka, dapat may pera ka eh. Pumunta kami ng ganyan. Nakakain kami ng ganito. Di ba? So,
nakita namin, wow, 1-year-old ka na, Caleb. Medyo busy na po kasi ngayon sa preparation kasi halos kami na lang yung gumagawa ng pwedeng gawin para makatipid na rin. No? Pero nakikita ko na nag-spend kami ng quality time. May oras kami. Di bali magsara kami ng maaga para lang mabigyan namin ng panahon si Caleb. Kasi gusto namin, mga kapatid, no, na hindi dumating yung panahon na mapalayo yung loob ni Caleb sa amin. Bagamat ngayon talagang yung separation anxiety niya, talagang kay mama niya, no? Pero pag umalis ako, dead ma, no? Pero pag si mama niya, migulo iyay mana, muntaya kita siya gagagayo. Pero gusto ko, mga kapatid, sa pagtanda niya, nandun yung connection, nandun yung affection ni Caleb sa amin. Kasi may quality time kami. Maging ganun din sa asawa ko. Tayo, mga kapatid, minsan napakalayo na ng relasyon natin sa asawa natin kasi masyado tayo yung focus sa mga trabaho po natin. Learn and make time to your spouse, to your wife. Mga babae, mga asawang babae, wag naman puro paglalaba, wag naman puro pagmamarites, wag naman puro sa church. Balansehin po natin yung mga gawaing bahay po natin. Baka sa sobrang paggawa mo sa mga bagay-bagay sa bahay mo, hindi mo na makita yung effort na ginagawa ng asawa mo. Imbes na magkaroon kayo ng panahon sa bawat isa, pagod kayo kasi bakit? Maghapon kayong nagtrabaho. Bigyan nyo ng panahon yung bawat isa. Bigyan natin panahon yung mga asawa po natin. Bigyan natin panahon yung mga anak po natin. Yun po yung quality time. Hindi yung magkasama nga sa bahay, pero lahat naka-cellphone. Di ba ganun ngayon? Nasa hapagan ng, na-share ko na ng mga nakaraan, ito yung nakita kong kahalagahan, i-mother, kahit na talagang, di medyo, pero makatak na naman talaga, kahit na nakapag-prepare na siya ng pagkain, basta nung wala pa kaming asawa, wala pa yung, pa kami, nasa isang pamilya pa kami, isang bahay pa kami, gusto niya talagang sabay-sabay. Di ba, mother? Kasi, kailangan namin pagkasyahin yung ulam. Na may kulang, wala, makakalunos ka. No? Kaya nga gusto niya sabay-sabay. Wala pang cellphone noon, kaya nga kakain talaga. No? Doon ko lang nakita yung kahalagaan kung bakit kailangan natin sabay-sabay kumain habang kasama natin yung pamilya. Kasi darating pala yung panahon, unti-unti, isa-isa aalis sa bahay. Hanggang sa bandang huli, sila na lang dalawang mag-asawa ang natitira sa hapag ng kainan. Nakukuha niyo po ba yung ibig ko sabihin? Ngayon ako nagkakapamilya, doon ko pala nakikita, kaya pala ganito, kaya pala ganyan. Kasi gusto nito, gusto ni mother, gusto ni tatang, na ganito, ganyan. Kasi pala, magkakaroon tayo ng pamilya at tayo din, may experience natin yan. At sinasabi ng ating Diyos, mga kapatid, spend quality time. Hindi yung, minsan na nga lang kayo magkasama-sama, puro cellphone, puro picture, wala nang kwentuhan. No, picture tapos magpo-post. Umabot ka ng 2 oras, 3 oras sa kaka-post, no, kaka-edit. 10:00 na ng gabi, mauwi na kami. Hindi man lang kayo nakapag-usap. May gusto pala sabihin yung nanay mo, hindi mo napakinggan. Kasi bakit? Busy ka. May gusto pala, may umaway pala sa anak mo, hindi mo man lang siya napakinggan. Nabalitaan mo na lang, sinusulat na lang niya ito sa mga notes niya. Tapos nakakalungkot man, may mga nadidepress, nagsusuicide. Kasi bakit? Walang quality time. Wala kayong oras. Masyado tayong busy sa mga personal. Masyado tayong naging busy sa kung ano-ano man yung mga pinagpapaguran po natin. Hello?
Andyan pa po ba kayo? Nasa pangalawa pa lang po ako. Pero 5 to. Mga kapatid, bigyan po natin panahon yung pamilya po natin. Napakaikli ng buhay. Mga anak, mga kabataan, bigyan nating halaga yung pamilya po natin. Natanong mo ba kung bakit naiinggit yung anak mo sa ibang pamilya? Huwag kang magalit, kundi ayusin mo, ikaw na magulang. Baka pala kaya malayo ka, malayo yung anak mo sa kanya kasi malayo ka na rin sa kanya. Baka kaya pala naiinggit na yung anak mo sa ibang pamilya kasi hindi niya makita ito sa mismong pamilya niya. Kaya pala ang daming hinahanap ng anak mo sa ibang pamilya. Kasi buo nga kayo, pero iba-iba nga lang ang mundo ninyo. Iisang pamilya, iba-ibang mundo naman kayo. Mundo ng social media. Mundo ng mga ibang tao. Mundo ng ibang tao pinag-uusapan natin. Imbes na pamilya, yung dapat ayusin. Kaya nga yung problema sa isang bahay, hindi na ayos-ayos kasi mas pinipili nating pag-usapan yung ibang pamilya. Church, learn and spend quality time sa pamilya po natin. Value each member. Pahalagahan po natin yung bawat pamilya po natin. Pahalagahan po natin yung bawat miyembro ng pamilya po natin. Hindi dahil yung pamanganay mo nakakapagbigay na ng ganito, siya na lang yung ipagluluto mo na masarap. Hindi. Maging patas ka. Maging fair ka. Kasi darating yung panahon kung ano yung kayang ibigay ng panganay mo. Dahil pinapakita mo, ako ito siguro ang pwede kong maipagmalaki sa pamilya mi, naman tanda di mother. Nataon lang siguro ako yung pastor. Pero ito yung nakita ko na siguro ang masasabi ko, kaya kaming sa aming 4 na magkakapatid, may mga nakakaangat, may magandang trabaho, pero pare-pareho kaming masaya sa mga tagumpay ng bawat isa sa amin. May problema sa ganyan, tatawag si ganyan, GCash. Aha. May kailangan ng ganyan, may celebration ng ganyan, pakibigay yung ganyan. May problema ng ganyan, wala man kami maibigay, pero nandun yung suporta, nandun yung panalangin. Walang inggitan, kasi pinalaki kami na nung naning aki yung lamesa, yang kanan nyo. Totoo pala ito. Totoo pala yon. Maging makontento ka. Kasi sapat na maayos yung pamilya ninyo. Hindi yung naghahangad kayo ng marangyang buhay, marangyang pamilya, pero may inggit sa bawat isang pamilya. Nainggit ka sa kapatid mo. May sama ng loob sa nanay mo. May sama ng loob sa tatay mo. Malayo ang loob ng bawat isa. Church, napakahalaga. Kung gaano mo pinaglilingkuran ng ating Diyos, dalhin natin ito maging sa ating bahay. Bibitinin ko muna po or ikakat ko muna po yung mensaheng ito dahil medyo mahaba pa po ito. Itutuloy ko po siya sa mga susunod na araw. Pero gusto ko pong iwan dito mga kapatid yung kahalagahan ng isang pamilya. Maglaan po tayo ng panahon. Maglaan po tayo ng oras. Balansihin po natin yung buhay po natin. Oo, nasa church ka, pero mga kapatid, kung ano yung paglilingkod na ginagawa mo kay pastors, yung submission mo sa mga leaders mo, ganun din dapat sa pamilya mo. Kung gaano mo pinapahalagahan ng relasyon mo ng yung kapatiran, ganun din po pahalagahan yung relasyon ninyo ng inyong mismong kapatid sa bahay po natin.